Okay po. Ayun na pala. Podcast na ba to? Nagulat ako. Pinaupo lang ako dito, podcast na. Podcast na pala. Yun na pala yung tawag sa podcast ngayon. Upo ka dyan, kwentuhan kayo, podcast. Ganun na ngayon. Dati kasi parang technical masyado. Parang podcast. mga expert lang nag-podcast. Ngayon pwede rin pala tayo. O, ikaw muna, nung naisipan mo ba't gusto mo mag-podcast? Hindi ko gusto. Hindi mo gusto? Hindi ko gusto. Pero pag kasama ka, I will enjoy this. Sige. Na-imagine mo ba na gagawin natin tong podcast? Together? Gusto ko together. Bakit? Kasi mas komportable ako pag kasama kita palagi. Kasi pag ako nahihiya ako eh. Hindi alam ng mga tao na mahihayin ko talaga ako. Pero pag yung asawa ko nasa tabi ko, minsan gusto ko siya na lang nagsasalita for me. Kasi ako na lang yung endorser, tapos siya na lang yung spokesperson. So ngayon yung magkasama kami, I think mas maganda to. Bukod doon. Kasi 'di ba podcast is about sharing your stories, your testimonies, 'di ba? Meron ka bang mga inspiring stories na gusto mo bang maka-inspire ng mga tao? I'm after dun sa matatouch nung stories na ma-share dito sa mga videos na gagawin natin. Oo nga. Ako naman actually hindi naman talaga ako maharap sa camera. It's more on ako 'di ba behind the camera, nagsushoot, ganyan. Pero kasi kung ito yung binigay ni Lord sa atin. Kasi He has given us the story, 'di ba? And yung story na yun is very unique. Yung story na yun, sa atin lang siya, 'di ba? Yun yung pinagdaanan natin. So, feeling ko lang, yung story na yun, it's really worth sharing. It's really worth sharing. Parang, 'di ba parang pag na-experience mo si Lord sa buhay mo, and nakita mo kung gaano siya kabuti, you cannot contain but to share. 'Di ba? So, yun yung nafe-feel ko naman na parang sobra yung ginawa ni Lord sa buhay natin. And I feel na it's really worth sharing. Kasi hindi natin alam yung mga nanonood, 'di ba? Baka yung iba diyan sobrang down, 'di ba? Baka yung iba diyan sobrang parang habang nagsuscroll sila, sobrang lungkot nila, sobrang discouraged sila, 'di ba? Sobrang parang feeling nila very chaotic ng buhay nila. So baka naman through us, through God's story, through our yung message ni Lord sa atin na gustong iparating sa mga tao, ma-inspire din sila. We're gonna be an instrument, we're gonna be a vessel. Game ako doon. Game ako doon. I remember, I was telling you na, bakit ko kailangan i-share? Kasi you're always telling me na, Mami, God is using you. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, God is using you. Sabi ko, bakit kailangan ko pa i-share? Ba't kailangan may mga testimony ako na sinishare ko? Hindi ba Ikaw na lang. Kasi napagdaanan na natin, Yes. nalagpasan na natin lahat ng struggles and ready for another struggles. Oh. Pero na-realize ko and tinuro mo rin sa akin na kaya may mga nilalagay na sobrang lalaking challenge, sobrang lalaking struggle si Lord sa buhay natin. Kasi gusto niyang maging instrument din tayo to inspire other people para makita niya na nandyan talaga si Lord. He's really present every day sa buhay natin. And through our story, ma-prove natin. So, dun ako, okay. Tsaka kung walang mag-share, paano nila malalaman? Diba? Kung hindi natin sasabihin yung ginawa ni Lord sa buhay natin, hindi nila malalaman. Diba? So, that's our purpose naman. Welcome to our holiday special. This is the podcast of Frank and Arnie. So, this is our first episode and gusto namin ma-share namin sa inyo at mas lalong makilala nyo kami. Paano nga ba nag-start ang Arnie Ross Jewelry? Yes. Saan nga ba kami noon? At nasa na ba rin kami ngayon? It's been 5 years. 5 years, grabe. No? Ang bilis lang din talaga ng Nag-start tayo dito sa online selling natin ng 2020. Yes. So, ano ba yung ginagawa natin before Arnie Ross Jewelry? So, nasan tayo noon? Ano yung mga struggles natin? And paano tayo napunta sa jewelry? Madalas, itong story na to, nakakwento ko to sa live selling. Pero ang mga present lang dun, syempre yung mga clients ko. So, hindi ko alam kung hanggang saan makakarating tong video na to. But we really want to share our story. Kasi maganda yung ginawa ni Lord sa story namin as an entrepreneur,
as an actress din to negosyante na wala namang alam talaga sa negosyo. But because of my husband's support, and because siya yung talaga nagpo-push sa akin, napasok ko dito. So, before kami pumasok sa jewelry business, meron kaming restaurant. Oo. Doon kami nag-start. Doon Yes. nag-start ang negosyo namin sa pagkakaroon ng milk Milk tea tea restaurant. restaurant, oo. It's an all-in-one restaurant. Inaral namin paano lutuin lahat ng meals, lahat ng menu, and the milk teas. So, yun talaga tayo. Ano talaga tayo? Nasa food industry talaga tayo before, di Akala ba? ko nga, matagal talaga doon. Oo nga Akala eh. ko, ay, Parang wow, yun may na, di ba? business ako. Kala Tapos, ko, eto na talaga, ay, restaurant owner na. Totoo. Kala ko yun na yun. And then, ang ganda rin kasi ng momentum natin nun kasi biruin mo, 2017 tayo nag-start ng first branch natin ng milk tea restaurant natin sa Dasma. And then, wala tayong kaalam-alam. Pero, ang galing lang din kasi ang bilis. In 3 years, nakapag-put up tayo ng 5 branches. ng Diba? restaurant. Sa So, iba't ibang lugar dito sa Cavite. So, doon talaga tayo busy. As in, nagmamanage talaga tayo ng restaurant natin. Then, yun, focus tayo doon sa growth nun. I remember nung naka 5 branches na tayo, sabi ko sa'yo, we have to venture sa iba namang negosyo. Kaya tayo nag-laundry shop. Kaya naman tayo nag-laundry shop that And time. nag-nail salon din tayo. Yung laundry shop namin, tinabihan namin ng nail salon. Kasi meron na kaming na-start na nail salon ng sister ko. So, dun sa laundry shop naman namin, sige, tabihan rin natin ng iba pang business. Kasi nandun kami sa, parang puro restaurant tayo. What if may mangyaring hindi maganda, wala tayong ibang negosyo. So, nag-try kami mag-laundry shop. Laundry shop, tapos yung nail salon. Tapos I remember, nagkaroon pa ako ng studio nun, di ba? Oo. Photo studio sa Imus. Ang asawa ko po kasi is a professional photographer. Yun talaga yung profession niya. Yun talaga yung work niya. Yun yung source of income niya before. More on corporate events. Yes, mga yes. billboards sa GMA7. Yung iba doon siya yung nagsushoot. So, siya ang acting. Ikaw yung favorite subject ko. Ako yung favorite subject niya. Miski na back in college pa, ano na siya, mahilig na talaga siya sa photography. Kaya, nakikita niyo po yung mga post ko, yun. Mahilig niya po akong kunan. Ako yung, kasi nung naging mommy ako, naging conscious na talaga ako masyado. Ako yung gusto niya trying kunan. Ako yung, hindi na, antaba ako. Hanggang ngayon, pinakamaganda ka pwede. Ayun. So talagang, I remember that time na sobrang busy tayo sa pag-handle ng restaurant. As in, pumupunta tayo sa resto ng maaga, uwi tayo ng madaling araw kasi we want to oversee everything. Tsaka ang sarap ng journey na yun, no? Oo. Yung nakikita mo lahat ng clients in and out, sino pa yung customers na babalik ulit. Tapos yung inaabangan natin, yung kwentuhan natin with the customers. Na ang dami rin natin natutunan sa bawat upo doon. Kasi tumatabi ka mismo sa kanila. Oo, tumatabi kami mismo. Nakikipagkwentuhan kami mismo sa mga Nagsaserve ka customers ng, sa restaurant. nagkaka-share ka, di ba? Nagsaserve ka ng mga food. Pagka nakita, si Miss Arnie. Ay, si Miss Arnie! Order ulit sila. Nang marami. Pupunta ulit sila. Tapos, nung time na yun, marami pang tapings nung time na yun eh. Pre-pandemic yun. So, after taping, minsan, dun ko nilook forward na, okay, babantay ako ng restaurant. Tsaka nilook forward ka talaga nila sa restaurant. Nasa si Miss Arnie. Oo. Bibili sila para kay Miss Arnie. Oo. Tapos wala ka minsan. Yun yung ginagawa natin. Yes. As in, 2020, that was 2020. I remember our last Christmas party, 2019, December. Sobrang saya natin kasi yun yung peak natin nung pagkakaroon ng resto and business. Parang ang dami nating employee, ang saya natin, di ba? Tapos, we're really like a family. Yeah. Yung mga barista natin, parang tropa lang natin, parang talagang magkakaibigan. Iniiyakan ko pa yan pag may, pag may mag-iibang bansa. And then, pandemic happened. I remember, we just opened our laundry shop. Parang January yata yun. January or March. Last week. January, oo. Tapos March, Oo, di ba? Parang magko-close parang lahat ng negosyo. nagsa-start pa lang tayong mag-market nung laundry shop natin nun. Wala pa tayong customer. Tapos biglang nag-announce na lockdown. Tapos yung 5th branch din natin ng milk tea restaurant nun, kaka-open lang din ng last quarter ng 2019. So parang pabelo pa lang tayo.
Mm. Mm. Tapos yun na nga, Kailangan 2020. namin talagang magsara. Oo. And lahat ng negosyo, hindi namin rin alam paano na namin masusustain yung pangpasweldo, pangbayad ng rent. Mm. Doon kami pinaka nahirapan kasi 2 months lang ata nun ang free rent dahil by the law para sa in consideration of the pandemic nga. Pero after nun, kahit hindi kami bukas, kailangan namin magbayad ng Actually, rent. nung una nga nun, parang hindi ko pa masyadong ramdam eh. Parang sinabi lockdown, ganyan. Pero hindi Okay, ko pa siya enjoy muna ramdam. tayo. Parang akala ko 1 week lang, 2 weeks Oo. lang, di ba? Mm-mm. Parang, hindi, sige, babalik din sa normal. Pero, tagal, di ba? Oo. Tagal. Tapos, naramdaman na natin siya nung yung mga employees natin, syempre hindi sila pumapasok. Yes. 'Di ba? Hindi sila pumapasok. So, sir, Nahihirapan na rin anong sila. plano? Parang Anong gano'n. plano? Sir, anong plano? Ganito, ganyan. Mm-mm. Tapos, nahirapan tayo kasi yung rent ng mga, natin, ng mga resto natin, tuloy yung singil. 'Di ba? Kahit walang business, pero tuloy yung singil. Hanggang sa nag-aabono tayo. 'Di ba? Sige, abonohan muna natin. Baka naman maging okay. Naubos na yung pang-abono. Naubos na yung pang-abono. Simot na. Oo. Grabe. Tapos, so, yun na yung stage natin na nagwo-worry na tayo kasi sabay-sabay na siya. Parang studio ko, kailangan ko ng isara. Yun yung pinakamasakit. Kailangan ko na ibenta rin yung mga gamit. Tapos, yun nga, naniningil na sila. Tapos, yung iba ayaw magbigay ng consideration. Oo. Tapos, ubos na talaga yung fund natin. Oo. Tapos, nakapag-extend na tayo ng help sa mga employee. Biro mo, 30 sila na barista, di ba? So, binigyan natin sila ng assistance. Yes. Pero syempre, limited lang din. Limited So, lang. yun na. Yun na, doon na tayo Nag-decide na hindi Lord, na talaga what's next? namin alam Diba? kung paano kakayanin lahat. Mm. So, we really decided, kahit mahirap, kasi pag pinatagal pa namin, mas lalo kaming mahihirapan eh. We decided to close. To close, Lahat. To close lahat. Kung may maibebentang gamit, ibenta. Basta kailangan namin mag-produce ng pambayad ng mga rent, ng pang-kumpleto ng mga babayaran sa mga employees. Actually, ang sakit nung moment na yun. Kasi, nandun tayo sa momentum na ang ganda eh. Ang ganda. Tapos, we really build that connection to our staff. Parang, we're one, we're family, di ba? And then, suddenly, parang, kailangan mo sila i-let go. Yun yung masakit doon. And then, nakikita mo sila na parang, sir, paano na? Sir, ano na pong gagawin natin? And then, parang you're left with no option na, ito na talaga yung decision namin na we really have to let you go. Yes. Kailangan na natin ibenta yung resto kasi wala na rin talaga kami. So, that time, I know na merong gagawin si Lord. Sabi ko, Lord, what's next? Sabi ko, Lord, you love us and hindi nyo naman kami pababayaan na ganito. So, my faith is really strong na, Lord, naniniwala ako na meron kayong gagawin. Sabi ko, Lord, what's next? What's next? What's next for us? Siya yung nagli-lead talaga lagi ng prayer namin everyday na, Lord, alam namin na may dahilan bakit kailangan mawala lahat ng restaurants namin. Bakit kailangan lahat mag-close. But we believe in your plans and we know na you have a better plans for us after this challenge. Tsaka I always remind you na during those bottom moments, yung mga down moments, yung mga times na sobrang down tayo, and we're left with nothing to do, I always remind you na God has a plan. God has something better for us. Hindi man natin nakikita si Lord na gumagalaw, pero I know, kumikilos siya, and while we're suffering, while we're struggling, nire-ready niya na yung ibibigay na kasunod sa atin. And He's really, parang talagang tinitesting niya yung character natin and faith natin na, pagka binigyan ko ba kayo ng ganitong problema, anong gagawin niyo? Saan kayo tatawag? Ano bang tatawagin niyo ba ako? Or mawawala yung faith niyo sa akin? So, dun sa mga moment na yun, ang sarap magtiwala kay Lord. Sa ibang nanonood rin nito, na-experience nyo rin to, itong pandemic talaga, ang daming itinuro sa atin. Itong pandemic yung nagpa-realize sa akin personally na
wala na akong lalapitan eh. Wala na, hindi ko na alam mangyayari sa career ko, sa negosyo ko. Si Lord na lang talaga yung kinakapitan ko that time. And si asawa ko yung nagre-remind sa akin, hindi naman si Lord eh. Hindi niya tayo pababayaan. Minsan nga nakapasyon ko, napaka-positive mong tao. Hindi ko na alam, but He will always remind me, Mami, kasi si Lord. Ganun Marami lang. siyang magandang Ganun lang ako plano. lagi. Ganun lang siya. Minsan, Tapos, chill, I remember. Naiinis na ako. I remember. Hindi ko na alam ano yung pambabayad natin dito. Pero siya talaga, ganyan lang siya. Chill lang siya. Sobrang lakas ng faith I niya. remember nung parang sinasabi ko, hindi, si Lord, ganyan, may plano si Lord. Sabi mo sa akin, oo nga, si Lord, pero kailangan din nating kumilos. Pero kailangan din nating ganito, ganyan. Ako kasi, pagka alam kong ginawa na natin yung best natin, let's just rest everything kay Yes. Lord, di ba? Sabi ko, what if mag-live tayo? Oo, alam mo kung bakit? Oh, Pagkabukas ko ng cabinet mong ganun, mong closet, daming daming gamit. kalat. Sabi ko, daming gamit. Hindi naman to sinusuot lahat. As in, nag-uumapaw yung mga damit mo doon. Yung hanger, ang dami niyang mga damit na nakaganon. Tapos sa baba, ang dami. Sabi ko, Mami, benta nga natin tong mga mga damit mo dito na na hindi mo na ginagamit. Di ba? Ang dami talaga eh. Dami talaga. So, doon nag-start yung idea ng live selling. Mm-mm. Doon ako nag-start mag-live ng mga pre-love clothes ko kasi nga gusto niya mabawasan yung nandun sa cabinet ko. Sabi ko, sige. First day, na-sold out. Lahat yun. Kasi 200 Tsaka, pesos, 300 pesos, may 100 pesos pa nga. Oo, hindi rin natin alam actually kung paano mag-live Oo. before. Pero, Tinapatan mo lang ako ng parang, may ring light ako for my makeup. Oo. Tapos tinapatan mo ako ng cellphone ko. oo nga, kumakuha ko lang yung picture na yun, ang sarap balikan. Kasi, binuksan ko lang yung cabinet mong ganon, tumayo ka doon sa sa harap ng cabinet Sige, mo, sige. tinapatan kita ng cellphone. Mm. Tapos, Mami, ito na. Tapos, Oo. ikaw na bahala magpresyo. Tapos tuwan-tuwa kami kasi talaga lahat na na-sold out. Lahat ng Oo. inaalok ko, talagang Binibili nila. So, ang dami na na-sold items. Kami lang dalawa nun. Ang dami na talaga sa Lista. floor. Lista, Okay, pangalan, lista. ganyan. And then, Oo. inulit namin. Baka meron pa. Okay, kami. Pati damit niya, binibenta ko na. Second day, inulit namin. Hala, na-sold out na naman lahat. Oo. Ang laking tulong sa amin. Kahit 100 pesos, 200 pesos, ang dami. So, ang laking tulong dun sa pambayad namin sa mga kailangan namin bayaran. It's more on parang na-surprise talaga kami. Mm-mm. Parang it's a blessing in disguise eh. Oo. Parang yun nga sabi ko na parang Lord is preparing something for us. And yung opportunity na yon, I know na siya yung nagbulong sa atin na siya yung nagbigay ng wisdom na ito gawin nyo. Ito gawin nyo. And we just follow. Ang nakakatuwa yung moment na yun kasi talagang iba yung saya, Oo. 'di ba? Iba yung saya nung live selling at saka nung Tsaka gabing yung ginawa natin yun. Excited tayo, isuship na to lahat. Mm. Tapos wala na kami Wala, pumabenta. wala na kami mabenta. So, Daddy, benta mo na nga yung mga damit mo. Benta mo na nga yung mga And ganito. naubos na rin yun. So, nag-come up kami ng idea na gusto na namin magkaroon ng sariling clothing line. Kasi, payat pa ako nun eh. Oo. Wala pa akong baby nun. So, gusto ko mag-model, pinipicturean niya ako. So, nagkaroon kami ng clothing line, nagpatahi kami ng mga iba't ibang damit. Tapos, yun, binibenta rin namin. Ang saya mag-flex na mag-flex. Ang haba ng months na puro clothes yung binibenta. Oo. Yun nga kasi nga kumuha tayo Na-enjoy ng ko. kumuha tayo ng mananahi, di ba? Oo. And ang dami rin nating natulungan na mananahi that time. Kasi syempre sarado yung mga Tsaka supplier store. ng mga damit. Oo. Parang nagre-rebrand Oo. din tayo nun. Kasi hindi na nila mabenta. So, tumanggap tayo. And it Tapos was a kada damit, pinipicturean kita, ipopost natin, Oo. tapos magte-take tayo ng orders. Yes. Tapos arte-arte kang gano'n. Yes. And it was a beautiful journey. Oo. After that, habang nagla-live kami ng mga damit, may mga suppliers Ito, yung na. yung Arnie Show Collection. Oo, nagkaroon pa kami Meron ng ka ba Arnie dyan? Show. May sample ka ba? Oo. May nag-message, di ba? May nag-message sa'yo na naman siya, manufacturer naman sila ng Sandals. Heels, ganyan. So, meron kaming
nakilala na gusto nyo maggawa tayo ng sandals for Oo. you. Tas brand mo. Ganyan, brand ko. Tapos nagkaroon ng Arnie Shoe Collection. Oo. Yung damit kasi it's Ross Clothing. Ross Clothing. And then sa shoes, Arnie Shoe Collection. So, ang daming nagulat ako yung isang pupunta sa ibang bansa. Talaga, nag-hoard siya. Nag-hoard Nalagay siya. niya daw sa maleta niya. Papadala niya daw sa mga kasi lagi daw siya nanonood sa akin. Papadala niya daw sa mga kamag-anak niya doon. Gusto niya daw magkaroon ng remembrance. Kasi may parang signature, Arnie. So, yun, nagkaroon na ng clothes, nagkaroon na ng shoes. Picture-picture ng mga design, tas post-post, yan. Then, Yun na yun yung ginawa nga, may natin. mga suppliers na nagugulat ako. Jewelries na, gold, Yeah. gold Oo. pa lang. Gold. Gold pa lang, ha? Gold pala. Gold pa lang tayo. So, Palang, madam. nag-consign na sila, si Marcy. Si Marcy, sabi niya, kung pwede ba Kaya mo to. mag-consign. Oo. Una, ayaw mo. Mm-mm. Kasi nga parang, daddy, yan iba na yan Damit-damit lang tayo. Iba na yan, Oo. jewelry na yan, alahas Tsaka na yan. baka wala akong mabenta niyan, 300 pesos Oo. na yung binibenta. Kaya nga, tsaka, 10,000 na yan eh. yung mga nanonood 5,000. kasi sa atin, hindi natin alam kung, market din ba yun ng mga jewelry, Oo. di ba? We tried, then pumunta We siya sa tried. house, nag-iwan siya ng mga jewelry, and then, tinuruan ka niya. Nag-trust sila. Doon ako na-motivate eh. Mm. Yung trust ng supplier para mag-iwan ng ganito Jewelry. karaming jewelries. So, nandun rin ako, kailangan to ibenta. Kailangan may mabenta ko dito. Sana may magtiwala sa akin. Sana may mag-mine. And to our surprise, Dami nag-mine. thank you, Lord. Ang dami nag-mine. Oo. Ng gold. Pero alam nyo ba, grabe, napakaswerte ng mga nag-mine na yun sa unang live ko. 2,000 ba? Dahil, nag-start ako ng 2,700 per gram 2,700. sa gold. Oo. Ngayon, pa 7,000 pesos na. 6,700 or 7,000 per gram na. So, imagine gano'n kagandang investment talaga ng mga jewelries. I remember din nung gabing nagla-live ka. Nung first time natin mag-live, basta nilatag ko lahat ng mga item. Ang dami. Tapos sabi ko, Lord, ang galing mo. So, yun. Yun Hanggang na. nasanay kami na nagbebenta na ng gold. Mm. Medyo nung una, nagbebenta pa kami ng clothes, tapos ito gold. Sa gold kasi ang maganda, nakaupo ka lang eh. Parang sumasakit na kasi yung likod ko nun. Tapos, nakatayo ka talaga forever sa damit. Kaya, grabe, natutuwa ko ngayon sa mga nagla-live ng mga damit. Napakahirap po niya. Napakalaki pa ng... Pumunta pa pala tayo ng ibang bansa. Oo! For the damit, di ba? For the nag-Bangkok clothes. tayo. Grabe, ang dami Nag-Bangkok nating, tayo. bit-bit dun sako-sako. Oo. Tapos Tapos hindi ibe- pa namin alam kung paano eh. Oo. As in si Daddy, sako. Ay, hindi to sakong ganito lang ha. Oo. Ganito Sakong siya. pang, divisoria Oo. na Hindi malalaki. pa namin alam yung shipping by Oo. cargo noon. Kaya, Binit-bit inano natin. Hindi namin Dami alam talaga. yung compute namin. Dami. Hindi pala tayo. Kasi, bumili kami ng extra luggage sa airport. Mm. So, more additional luggage. Hala, parang, Grabe yun. ano pala to? Ganito Grabe yan, pala grabe yan. kagastos. So, Ibang bansa. Itinaga namin na mabenta lahat yun. Kasi pag Tiyaga lang namin talaga. nabenta yun, malaking lugi yun. So, yun yung struggle. Struggle. And then, gustuhan ko na yung pagla-live ng mga, ng mga gold, ng mga gold jewelries. Mm. Kasi nga nakaupo lang, ganito lang, flex lang. Pero, yung lakas ng loob para mapakita mo na kaya ko tong ibenta sa supplier ko, kaya ko to ipamine, nandun yung kaba. Wala namang pressure siya, pero nandun yung, shucks, pumupunta dito sa bahay ko, ang layo ng pinanggagalingan niya, gusto ko to mabenta. So, nandun yung... So, yun. So, you do your live selling and then after nun, ship and makikipag-usap sa customer. I do my part naman. 'Di ba? Doon sa mga admin works, etc. Yes. And then, yun, it's just the two of us na talagang hustling and struggling. Yes. Na, Hindi namin alam saan papunta eh. Basta kami, Yes. benta ng Yes. ng gold that time. And then, another supplier came. Diamonds naman. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. May mga nagko-consign naman ng diamonds. Kasi nakikita nga nila,
nagla-live na eh. So, nandun na naman ako, I was questioning myself, gold, okay na to eh, mga 10,000, 20,000, 50,000. Tapos diamonds, 100,000, 200,000. Parang hindi na to para sa akin. Pero yun nga, hindi naman siya darating sa buhay mo. Yung mga opportunities na dumadating sa buhay mo, may mga rason bakit dumadating siya sa buhay mo. You just have to do your part. And mahalin mo yung passion mo. Kasi parang dati hindi ko alam, hindi ako para dito kasi hindi ako mahilig sa mga luho, hindi ako mahilig sa mga luxury bags, hindi talaga. Alahas, wala akong kaala-alahas. Mga fashion accessories, meron ako pang taping. Pero eto, hindi ko alam. Hindi ko alam ang kahit ano sa alahas. Pero, naging passion ko na siya kasi nagustuhan ko yung relationship ng seller tsaka ng mga clients ko. Nakakita ako ng community na ang saya, gusto kong mapahalagahan yung trust na binibigay nila sa akin. Yung value na binibigay nila sa akin as their trusted jeweler, nandun. So, nandun ako sa gusto ko talaga ibigay yung best ko. Every live selling. Hindi ko pa alam saan ako papunta. Hindi ko nga alam na mag-iibang bansa pa ako dahil lang sa pag-aalahas. So, nandun lang ako sa gusto kong ibigay yung best for my clients because they trust me. And yung hard-earned money nila, gusto nilang i-invest dito sa live selling ko. So, ako gusto kong ibigay lagi yung customer service na kaya ko. Ako, I just want to encourage everyone na pag may opportunity, don't doubt yourself. Minsan kasi pagka may opportunity dumarating, napapangunahan tayo ng doubt eh. Oo. Like yung nangyari sa'yo, di ba? Dumating yung opportunity, tapos doubt agad yung inisip mo. Parang fear agad yung inisip mo. May bagong opportunity na nandyan, pero sabi mo, hindi ko yata ito kakayanin, hindi ko yata ito magagawa. So, kung hindi mo siya tinry, wala tayo ngayon dito, 'di ba? Kung naniwala ka doon sa doubt na nasa isip mo, wala tayo ngayon dito. So, 'di ba? Kung hindi mo talaga siya itatry, hindi mo malalaman eh. Kung hindi mo siya itatry, parang hindi mo malalaman yun na pala yung blessing na binibigay sa ni Lord, 'di ba? Kailangan mo lang magtiwala talaga sa sarili mo. Yun yung number one. Kailangan. You have to trust yourself and you have to trust the Lord that He has a purpose. Yes. Kung hindi ka naman talaga para dyan, He will make a way na alisin ka dyan sa opportunity na yun. Oh. So you just have to pray. You just have to pray. Blessing na dumadating sa'yo, Lord, ano every ba? opportunity. Lord, para sa akin po ba talaga to? If para sa akin, please give me strength to do everything I need para magawa to ng tama. Ano bang masasabi mo, Lord, dito sa ginagawa ko, di ba? Ano bang, kasi Lord, minsan naguguluhan ka, di ba? Hindi mo alam kung tama ba yung decision mo or hindi. You just ask the Lord. Kailangan mo mag-consult sa Kanya. Because He will speak to you ano ba talaga dapat ang gawin. Tsaka alam niya yung manual ng buhay mo eh. So before ka pa mag-doubt, alam niya na para sa'yo yan. Ako lagi yun yung prayer ko. Lord, kung hindi para sa akin itong opportunity or itong taong to, na hindi to pinadala mo, hindi to instrument para sa better future ko, please Lord God, ilayo niyo ako dito, tanggalin niyo ako dito. Yun lagi ang prayer ko. Okay. And lagi akong nagiging mas maingat na dahil nga ang dami ko nang natutunan sa buhay. So, naging kasama ko rin sa negosyo ko yung kapatid ko, asawa niya, sinusuportahan din kami ng pamilya namin, and then we hire people na hindi na si daddy ang nag-shoot, hindi na siya yung lagi-lagi may rider na tayo. So, the business is growing na. Yun pa lang, golds, diamonds pa lang. Dito pa lang sa Philippines, may mga nagko-consign pa lang. Yeah. And then, nakakaipon na, maganda na yung takbo ng negosyo, na-scam kami. Scam tayo? Oo. Alam mo yung meron... Hindi natin alam na na-scam na tayo, pero ngayon, nalaman na natin, scam pala siya. Ay, okay, na-scam pala Oo. kami. Hindi kasi yung time kasi na yan, di ba, yun nga, nakaipon tayo. And then, that money kasi, gusto natin mag-ingat, di ba? Oo. Gusto natin mag-ingat sa mga gagawin na sana natin. Oo. Then, may opportunity na dumating, di ba? Gusto mo yung scam pero natatawa ko. Di ba? Tinatawanan na lang natin. Kaya mo maliit na Oo, tinatawanan na lang natin. Pero ang laki pala.
Oo. Hindi, kasi ano na parang inayaan ko na siya kay Lord. So, that's why I have peace. I have parang, di bahala na si Lord. He's a just God naman. So, siya na lang bahala. And then, may opportunity dumating. Our mistake is, akala natin easy money. And, ako, aminado ako doon, hindi natin siya na-consult doon. Si Kay Lord. Lord. Hindi Oo. natin siya napag-pray na, is it really for us? Is it really the right thing to do? Is it really the right investment to put our money? Oo, nakita ko lang, Daddy, parang, okay, rock bottom. Hindi natin alam. Pinag-pray natin, binigyan tayo ni Lord ng business. Nung time na nag-grow na yung business, medyo nakakalimutan natin si Lord. Oh. Yes. Medyo nandun tayo sa, wow, Yes. dami ko nang nabibili. Wow, Na-busy. nalilibre ko na si Na-busy, ganito, na-busy. yung ganito, na-busy, wala nang time kay Lord. Sorry, Lord. So, may opportunities na weak ka ngayon kasi hindi ka laging lumalapit kay Lord. So, yung temptations nandun. So, nag-grab pala natin yung opportunity na hindi galing Yeah. kay Lord. Kasi, we're not really close to Him. So, hindi natin siya masyadong naririnig. Siguro, binubulungan niya tayo or sinasabihan niya tayo, pero mas nangingibabaw yung gusto natin. Ganon kasi pag malayo ka kay Lord, parang you believe in yourself, you believe in your own decision na parang, hindi, akin na to Lord. Huwag mo na tong kunin. Tsaka galing na tayo dun sa nawala na lahat So Lord, hayaan niyo muna kami mag-enjoy. Makabawi man kami Lord, ganon. Pero yung hayaan, kakalimutan mo na hindi wala talaga yan. yun. Oo. Kailangan, kahit na okay ka, kailangan, kahit wala kang problema ngayon, mas lumalapit ka sa Kanya. Kasi, pagka nagkaroon ka ng matinding problema, sisiw na lang sa'yo. Hindi pwedeng kapag okay ka, wala ng siya. Lord sa picture. Kasi okay ka na Kailangan, laging nandyan. Kasi mawawala yun Mawawala lahat. You always have to be connected sa Kanya. 'Di ba? Kasi pagka na-disconnect ka sa Kanya, prone tayo sa sa attack ng kaaway. Oo. We're very marupok. Parang madali tayong madala sa mga desisyon natin na mali, etc. Mga ganun. So, lahat ng ipon namin, Yan. Lahat ng ipon natin. namin doon. Yun. Saya. Lahat rin ng mga konting natirang na pagbentahan ng restaurant, Oo, ipinasok yun namin nga. doon. Lahat ng naipon rin namin sa pag-aalahas, ipinasok namin doon. Kano ba yun? So, we've been very greedy. Oo. That time. Yes. Greediness ang kumain sa amin at greediness ang nagpunta sa amin doon sa investment scam. Oo, nasilaw tayo dun sa parang promise ng investment na sa ganitong months or ganitong duration ng time, eto na yung pera mo. Pwede yung pera mo. Tsaka dumating kami sa, Pwede pala yun. Na easy money, meron kang monthly income. Hindi ka nagtatrabaho. Kasi dumating na ako sa point na napapagod na rin ako Everyday live selling yun para may income. So, eto pala, pwedeng dito na natin i-invest, Daddy, yung money natin. Kasi kumikita ng ganito kalaki. Pero kapag malaki pala yung percentage, talagang too good to be true. Hindi talaga dapat pinapasok. Oo. Ako rin, humingi din ako ng sorry sa'yo nun. Kasi, as a man, bilang lalaki, syempre, I do the major decisions in the family. Pero during that time, nagkamali ako. Na parang, dapat ako yung, hindi mami, pag-isipan natin yan. Hindi mami, tignan muna natin mabuti. Hindi mami, too good to be true yan. Dapat nagganon ako Pero that time, hindi ko alam. Parang, tara, sama tayo, lagay natin yung money natin dyan. And that's a huge lesson for me, Grabe. for us. Kasi, talagang, ang daming learnings nung scam na yon, 'di ba? And sobrang, sabi ko, Lord, sorry. Lord, sorry talaga. Patawarin niyo ako dun sa pagkakamali ko. And while reading the Bible, nung mga time na yun, sobrang, sobrang gulong-gulo na ako.
And kapag minsan sobrang gulong-gulo ka na sa buhay, open your Bible and He will speak to you. His words will be directed, sobrang direct sa'yo. Magugulat ka na lang, ito pala yung message niya. Mm. Hindi ko to naintindihan dati. Alam niyo po ba, nung na-scam kami ng milyon-milyon, that's the time na parang sabi ko, wala na ako, hindi ko na alam nasan ako, hindi ko na alam saan ako pupulutin, hindi ko na alam paano ako magiging malakas para sa pamilya ko. That's the time when I told my husband, Daddy, gusto ko ulit maging malapit sa kanya. Yung sobrang lapit na connected, katulad noon. And my husband is Christian. Since bata pa siya, sa Christian church na siya, sila ng family niya, talaga nag-a-attend. Ako naman, dahil nakasanayan kong nagsisimba, nakikinig, umuuwi. So, ganun lang yung nagiging routine ko every Sunday. Wala namang problema. Any religion, walang issue. But, natutunan ko, it's really important for you to have a relationship with God. Hindi pwedeng kilala mo lang siya. Kailangan pala may relationship. Kasi anak ka niya. So, kailangan pala meron kayong intimacy, meron kayong relasyon. Hindi pwedeng, okay, I pray. Hindi pala pwede. So, I know maraming nanonood nito na, kilala ko naman si Lord, pero, trust me, with my story, mapuprove nyo po na ganyan din ako dati. Ganyan din ako dati. I even question my husband, with his faith, na parang bakit sobrang tiwala ka? Bakit parang sobrang chill mo na lang? Because he really trusts him. And nung time na yon, why am I sharing this? Kasi po, nung time na yon, I asked him, Daddy, gusto kong pumunta sa Victory Church at gusto ko nang magpa one-to-one. Kasi with that one-to-one, I know, mas makikilala ko si Lord sa buhay ko. Kasi nandun na yung wala na, iniiyak ko na lang gabi-gabi because I don't know where to start. Nanggaling kami sa nawala na kami ng ipon and then this came again. Na as in bank namin parehas negative. May babayaran kaming kotse, hindi na namin mabayaran yung sasakyan. Benta lahat na. Kailangan namin ibenta lahat ng palugi. Back to zero. Back to zero. Oh. Ako naman, I remember that moment na kumakain tayo. Yun yung ano natin, yun yung masasabi ko na lowest point of our lives. Kumakain tayo, tapos, alam mo yung ramdam na ramdam mo yung bigat ng problema. Nang nararamdaman natin na ganun ka lang, kumakain kang ganun. Sobrang tamlay mo, sobrang nakatulala ka, na parang you're hanging na ano nang gagawin natin, mami? Hindi tayo nag-uusap, pero ganun yung moment na parang wala na to, ganyan. Tapos, yun pala, yung moment na yun, doon na pala magpaparamdam si Lord sa'yo. 'Di ba? Doon mo na pala marirealize na siya pala yung kailangan mo. 'Di ba? Doon mo pala marirealize na yung gusto natin before, the money, the material things, hindi pala yun yung magpapasaya sa'yo. Hindi pala yun yung kailangan mo. 'Di ba? Minsan ganun kailangan alisin ni Lord yung lahat sa'yo para ma-realize mo na siya lang yung kailangan mo. 'Di ba? Minsan aalisin niya lahat ng pangarap mo. Minsan aalisin niya lahat ng gusto mo sa buhay. Kasi hindi naman yun yung gusto niya para sa iyo. Kasi pagka nandyan lang yan sa utak mo, hindi ka papatalo. Kasi minsan ang tao, meron niyang sariling desisyon, meron niyang sariling gusto, pero minsan hindi naman yun yung para sa iyo. Yes. So kailangan alisin ni Lord lahat yan. And nagulat ako, talagang unti-unti. Wow, ngayon, wala kaming pambayad. Kailangan ibenta ito. Wala kaming ulit pambayad. Kailangan ulit ibenta itong property. Kotse, kailangan ibenta. Sabi ko, Lord, sana naman yung bahay namin. Huwag sanang makuha. As in, yun na yun. Unti-unti na tayong nagbebenta nun. Unti-unti na tayong nagbebenta na at nabenta na natin lahat ng, hindi na to damit hindi na to pre-love clothes ang pinag-uusapan. Lahat ng napundar natin.
kailangan na natin ibenta at nabenta po namin. Oo. By God's grace, yung sasakyan na binabayaran namin na malaki, kaya wala na talaga kaming pangbayad. Sabi ko, Daddy, tomorrow na. Like, we've been praying every night. Sabi ko, Lord, hindi ko na alam saan ko to kukunin yung pambayad. Kailangan na natin to mabenta agad-agad. Yeah. Like, tomorrow na yung deadline natin. Parang ganun. Today, parang we've been praying the whole day. Talagang si Lord, no, pag-iintayin ka, He will test Your faith. your patience, your faith. Kailangan mo lang magtiwala. Mm. Night before the deadline, may buyer. Mm. Yung car. Mm. And, grabe, ang daming miracles na ang saya i-share. Di ba Kasi- kahit nandun ka sa very chaotic na situation na parang feeling mo wala na, gumagalaw pa rin si Lord. Nagpa-provide pa rin siya. Di ba? Kahit na mali yung nagawa natin, pero love niya tayo eh. 'Di ba? Parang Yes. parang magulang na na mahal niya yung anak niya, 'di ba? Kasi minsan hindi tayo nakikinig, papaluin ka, 'di ba? I-remind ka, pero after nun, mahal ka pa rin niya. Kahit nakagawa ka ng kasalanan, mahal ka pa rin niya. Oo. Napatunayan ko po yan. Kahit gaano ka makasalanan, kaya kanyang patawarin. Basta you submit yourself, you surrender lang sa kanya. And ako, ang daming, yung mga nanloko sa amin dito sa investment scam, I always read the Bible because sa church nga, tinuturo na kailangan mong magpatawad. Kahit gano'ng kabigat ang ginawa sa'yo ng tao, kailangan mong magpatawad. Naging mahirap sa akin yun kasi nandun yung galit ko sa mga taong nanloko sa amin. But, I know, hindi mawawala na may kasalanan din ako sa nangyari sa akin. So, it's not their fault, it's our fault. So, I just have to forgive them para ma-forgive ko yung sarili ko. Kasi, I'm too hard sa sarili ko that moment, di ba? Yeah. Na parang, kasalanan ko to, lahat na lang, iniiyak ko, ganyan-ganyan. Normal lang tayo eh. Darating tayo sa point na yun na parang, wala na talagang pag-asa. Hihina talaga yung faith mo kay Lord. Pero, pagkabukas ng Bible palagi, yun, dun lalakas talaga. Lagi. Si Nice. Daddy, maaga to kasi gumising eh. Dito siya sa baba nagde-devotion. Ako, sa kama habang katabi ko yung anak ko, dun lang talaga ako nagde-devotion. And dun yung talaga ako nakausap. Yun yung nagpalakas sa akin. Kahit walang-wala kami nun, nung nakilala namin si Lord and nung natapos yung one-to-one journey ko with the Victory Church, Victory Imus Vermosa to be particular, the community really helped me. First moments ko sa church, hindi naman ako doon nagsisimba, di ba? Sa simbahan ako lagi nagsisimba, hindi naman sa Victory Church. So, eto, first moments ko, lagi ako umiyak pag nag-worship. And then, one day, anong time na yun, parang sila pa yung lumalapit, parang ako ayoko, kasi ayoko ng ibang tao. Pero yun pala, ito pala talagang community na to yung kailangan ko. One day, I asked our pastor na gusto kong maging mas malalim, gusto kong mas makilala siya. And then, they guided me with the guide of my husband din. At dun ko talaga nakilala siya at dun siya nagpakita sa buhay ko na lahat may pag-asa kahit anong problema na madating sa buhay. Yes, I remember yung time na nasa church tayo. You're lifting your hands. You're lifting your hands. You're surrendering your life to God. And it's really an answered prayer for me. Kasi I've been praying for you na sana ma-experience mo rin si Lord. Kung gaano ko siya na-experience sa buhay ko. Sabi ko, Lord, and sana ma-encounter ka rin ni Arnie. Kasi she's my wife and I love her. And gusto ko na dalawa kaming kilala ka. Dalawa kaming na-experience kung sino ka talaga. So, I was crying that moment. Nakaupo lang ako, nakatayo ka, you're raising up your hands. I know may picture pa ako nun eh. And sobrang pinagmamasdan lang kita na, Lord, thank you. Ito yung time na ito yung sagot mo sa matagal ko ng panalangin na finally, binigay din ni Arnie yung buhay niya sa'yo. And kung hindi natin ma-experience yung pinaka rock bottom ng buhay natin, I don't think nandun tayo sa church. I don't think we're gonna commit again ourselves to God. Kasi kung okay ka pa rin, kung
kung yung investment na yon nagbigay sa atin ng magandang resulta, I don't think babalik tayo sa church. Totoo. I don't think sasabihin natin sa sarili natin na kailangan ko si Lord. I don't think makikipag-reconnect tayo and we're gonna build our spiritual family. Mm. So, kahit na ganun yung pinagdaanan natin, I'm still very thankful dun sa binigay na problema. Kasi without that, without us experiencing that huge problem, hindi tayo ganito ngayon. Hindi natin in-involve si Lord sa buhay natin. Pero hindi siya instant Like, Yeah. okay, you have a relationship with the Lord. Yes. And then, instant, Mm. mawawala lahat ng problema mo. No. Kailangan mong i-mold yung sarili mo. Kailangan mong patibayin yung faith mo. Mm. Kailangan mong mas makilala siya. Mm. Para, everyday na nabubuhay ka na, gusto mo lang gawin kung ano yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Yes. And then one day, magugulat ka na lang na akala mong imposibleng sagutin ni Lord sa buhay mo, sasagutin niya. Mm. I remember one time sa church, sabi nila, think of a situation or your prayer na akala mo imposible. Mm. Think of it Oh, right yes, now. yes. Diba? Oo. Think of it right now. And yung tipong kala mo, Wala na talaga. Hindi talaga to posible. Oo. Hello? Alam mo, ang sinabi ko noon, matapos lahat ng Bayarin. kailangan nating bayaran dahil sa investment scam na napasok natin. Yes. Because hindi talaga siya biro. Because of our natutuwa tayo sa nangyayari sa buhay natin, we shared to our closest friends, even to our family. Because we want to help them also. That investment scam na akala natin nakakatulong sa atin, ay shinare din natin sa mga kalala natin. Nag-share pala tayo ng problema Oo, sa kanila. hindi natin alam, Sinishare pala natin yung kapahamakan. So, syempre, dahil sa atin, dahil kilala naman nila tayo, hindi natin alam na pwede pala natin silang mapahamak. Hindi pala, yung intention natin was to help them. But, hindi pala. Hindi pala ito yung tamang pagtulong. So, nandun tayo sa hindi lang yung in-invest natin, yung pinaproblema natin. Pati yung in-invest nila, binabayaran din natin. Of course. Kasi wala tayong peace of mind eh. Parang nandun pa rin yung dahil sa atin, nagpasok sila ng pera. So, Lord, can you please provide for us para Sabi ko pa, masettle natin sila. Nagsusumbong ako kay Lord. Lord, our intention was pure. But the means pala, hindi niya gusto. Mali. So, hindi ko na alam talaga nung time na yun. So, yun nga, balik tayo dun sa church. Okay. Ang isipin daw, ano yung imposibleng tingin mo, hindi talaga mangyayari kasi napaka-imposible. So, yun yung prayer ko, na sana one day, dumating yung araw na wala na kaming iniisip at nabayaran na namin lahat ng kailangan namin bayaran. Yeah. Because how impossible yun, at that moment, Zero pa rin yung bank natin. Nandun tayo sa church, pero masaya na tayo. Masaya tayo, di ba? Masaya na tayo. So that moment, binigyan talaga ako ni Lord ng hope. Hope, Na, peace of mind, contentment, lahat. contentment, yun talaga. That moment, sinabi niya talaga sa akin na, I am all that you need. yes. Ako lang talaga yung kailangan nyo. Di ba? Without those material things, di ba? Yan mga material na bagay, yes, magiging masaya ka, but those are temporary. The real happiness, may experience mo yan sa akin lang, sabi ni Lord. Yes. And yun yung naramdaman natin nun sa church. Parang pupunta tayo, minsan gagrab tayo, pero di ba ang saya natin? Genuine, may problema tayo, pure. hindi pa tapos yung problema, pero nandun na yung saya natin. Andun na yung saya kasi hopeful na tayo. And yung alam natin, yung taong pinaglalagyan natin ng hope is the one who can make the impossible possible. And evidently, this is His answered prayer. This Arnie Rose Yeah. jewelry Yes. is really His answered prayer. Yes. That's why, sobrang ingat ko sa opportunity na to. Kasi hindi biro. This is really, Daddy, sobrang laking blessing. Answered prayer indeed. Dahil ito yung naging sagot sa lahat ng problema namin. Ito ang nakapagbayad. Sa lahat na naging utang namin. Biruin mo, nag-loan ka para mag-invest.
Biruin mo, hindi mo alam paano mo babawiin yung property na nasanla mo. Kasi wala ka naman na talagang pangtubos nun. But because of this business, because of this blessing from Him, eto na yun. Kaya I really value this opportunity. And simula nung binigay niya sa akin tong Arnie Ross Jewelry, talagang naging maingat ako. And answered prayer nung siya yung gumawa ng way para pumunta tayo sa ibang bansa. Nakala natin, try lang natin once. Yes. Because it's very risky, it's very expensive, na ang dami mong kailangan gastos on flights, hotels, and hindi mo naman alam kung kikita ka doon. But the suppliers trusted us, and there were people na pinadala niya rin para makapunta tayo doon. Yes. Ginawa niyang instrument para maging posibleng, okay, try niyo sa ibang bansa, try niyo kung ano yung mag-work doon. Yeah. And I'm very grateful na kala ko na naman hindi ko kaya. Hindi na naman ako. Pero ito kasi ibang Arnie na to eh. May pinagdaanan na malupit to. Meron ng hugot to eh. So kahit ano, sige pagtawanan ako, sige may mga comments na artista to, di ba? Bakit nag-online selling na lang? Pero wala na eh. Pag meron kang peace of mind, pag meron kang contentment, wala ka na dun sa sinasabi ng mga tao. And you will just pray for them na sana this tao, makahanap siya ng happiness niya, no? Kasi nakikialam siya sa buhay ng may buhay, no? Pero hindi, wala na. Kung dati hindi pa ako Christian noon, galit ako sa mga ganyan. Dati iiyak ako, may bashers ako, galit ako. Pero this time, kahit walang minors pa, nung time na nagsastart ako, 10 viewers lang po meron sa aking live selling. I will keep on trying. I will do my best para i-flex lahat itong diamonds na nilatag sa akin ng supplier sa jewelry fair. That was my first jewelry fair. January 2024. I remember the day kasi first time natin noon na pumunta sa factory. And then, syempre nangangapa tayo, diba? Hindi natin alam gagawin. So, andyan sila, lumabas sila, ina-assist tayo. Excited sila kasi may live seller. Nilatag lahat nila ng jewelry. Parang nakaka-overwhelm. Ang dami, di ba? Ang dami. And then, nag-start tayo ng live. Walang viewers. Di ba? Parang 10. yung mga nagmamind sa atin before, nasaan? Nagpe-pray nga ako that time. Sabi ko, Lord, ngayon lang, ipakita niyo naman sila. Tawagin niyo naman sila, Lord. Dahil nga dun sa investments ka, may passive income, merong easy money. Medyo nag-lie-low kami sa live selling. Yes. Medyo napabayaan po namin. Kaya po, that's why we're asking, sana magka-viewers, sana magka-minors. Kasi stop kami ng live selling for a while. And then, here comes the international opportunity for this jeweler. Sabi namin, okay, sige, tingnan natin to. Kung Lord, paano. sabi ko, magtawag naman kayo, Lord, ng viewers. Magtawag naman kayo ng bibili. Kasi, nararamdaman kita. Ang hirap eh. Kasi nagla-live ka for so many hours. Tapos walang interaction, walang comments, walang nagmamind. And then yung mga supplier nakatingin. Nakatingin sila, nag-aabang sila ng merong mamamind. Walang namamind. So, pressure. 'Di ba? Nakakahiya. And then, naalala ko na, iniiwas mo na yung mukha mo sa camera. So, you're crying. Sabi mo sa akin, Daddy, parang gumaganong ka sa akin, Daddy. Ayoko na, parang, Stop na. Di ba ito yung cellphone, tapos gaganong ka. Ganun, gumaganong ka. Pero sabi ko, hindi. Sige lang. Tuloy mo. Di ba? Kasi maririnig siya sa sa camera eh. Ganun lang, di ba? So, gusto ko, tuloy mo lang. Tuloy mo kasi dito na tayo, nakakahiya. Di ba? Pero ako, Lord, bigyan niyo naman kami ng... nga ba, syempre, mahaba pa yung araw natin, hanggang gabi tayo doon, di ba? So, God will never fail. Hindi ka bibigoin ni Lord. When He promised something, He will deliver. And that day, hindi man ganun kalaki yung sales natin, pero may mga nag-mind. Meron. May mga nag-mind. Hindi tayo na zero. Kasi parang isa lang nag-mind, tuwan-tuwa na ako. Oo, diba? yes. Tapos may sumunod pa. Tapos may umorder pa sa Pero page. kasi, it's 3 hours. Parang 3 hours na ako nagmamind, wala. Pero yun nga, kapag Tapos talagang nakaganon lang sila sa sinagamo iyo, pa, 'di ba? Tapos mga foreigner pa, tapos Oo.
Ano na? Asan na yung word na mine? Wala, hindi gumagalaw yung comment, di ba? Parang dito mataas ah. Siguro kung Pinoy yun, ano na, Miss Arnie, ano na? Siguro ganun na. Eh mga foreigner, so hindi nila ma-express yung ano nila, di ba? So, sobrang thankful po ako Mm. sa mga unang taong nagtiwala sa akin. Especially, nung journey ko dito sa pagsabak sa international Yes. jewelry exhibits. Kasi hindi po talaga madali. Nandun lahat ng pressure. Nandun lahat sa marami rin po kaming sellers. Nagulat nga rin ako, wow, ito pala yung mundong to. Mm. And alam ko, dahil nandun lang talaga ako sa nagpe-pray ako, habang walang nagpe-pray ako sa isip ko, na ito pala to, no? Lord, kayo na pong bahalang tumulong sa akin para dito. Tsaka, Okay lang, Lord, kung ilang minors lang po, okay lang po, Oo. basta meron po. And then, we will try our best po para i-continue to. Basta, kahit nawawalan na ako ng pag-asa nun, alam ko na nandyan si Lord na nanonood sa amin. Tsaka I just want to assure you na kahit na hindi mo ako katabi sa live, malakas yung prayer ano ko. Hard prayer talaga yung ginagawa ko na Lord, sustain my wife kasi alam ko na hindi talaga madaling mag-live. Especially pagka wala masyadong comments or anything na nakikipag-interact, talagang nagpe-pray. 'Di ba minsan sinasabi ko sa'yo, Mami, pinagpe-pray kita habang nagla-live. Oo. Minsan nililay-hands pa kita bago ka mag-live kasi I really believe in the power of prayer. And then, ano talaga siya, totoo talaga siya. Totoo Oo. talaga siya. Kasi ilang beses ko yun naranasan na during during the entire live, walang masyadong sales or walang masyadong nagmamind. Pero sabihin ko sa sarili ko, hindi. Hindi matatapos ang live. May papadala si Lord na angel miner or may ipapadala si Lord na magmamind. And then true enough, ilang beses yun. Ilang beses nangyari na bago mag-end yung live, may magmamine ng ganitong amount, may magme-message sa page na kukunin niya yung ganitong item. And it's really, sobrang Sobrang amazing. sobrang amazing. Sobrang hindi mo ma-express eh. Oo. Kasi ang galing, kasi parang you're connected kay Lord, tapos isang mo lang, Lord, please, bigyan mo naman si Arnie para sumaya si Arnie sa live. Kasi minsan, pagka walang nagmamind, syempre, yung energy mo mababa, gano'n, di ba? Ramdam din namin sa office, ramdam ko rin na, Lord, masakit makita yung wife ko na gano'n. Syempre, 6 hours siya nagsasalita, tapos walang masyado, Lord, please, this. Then, bang! Di ba? Galing na, Lord. January ako nag-start mag-International Jewelry Fair. January 2024. That's the first start. Hanggang kailangan ko ulit pumunta ng February dahil may invitation. So, try ulit. March, may another supplier na nag-invite. So, try ulit. Try alert. And then, nagulat ako, I've been doing this na pala monthly. Oo. And then, alam niyo po Thank ba, you, Lord. ang pinaka masayang nangyari sa live ko, na parang sabi ko, Lord, saan galing lahat ng minors na to? That is June. Yun, hindi ko makakalimutan yun. 2024. Hindi namin alam anong meron sa live. Parang nagtawag si Lord ng mga madam Oo. that day. Nasa Hong Kong tayo nun. Tapos nag-flex ka ng item, cross yata yun na maliit. Hindi ko na maalala eh. Tapos, parang sobrang ganun ako sa screen. Kasi ang dami Ayaw tumigil. Oo. Ayaw tumigil ng mga tao. Sabi ko, Lord, saan galing yung mga tao? Hindi po namin talaga alam. Parang saan nagtawag galing. ba kayo ng mga madam na na mga magmamind? Tapos nung binabanggit mo yun, siguro umabot siya ng mga 70 to 80 person Totoo po. na nag-mind for that specific For item. that specific item. Sabi ko, grabe ka, Lord. Hindi ganun ang nangyayari sa Parang- live namin. Oh. You have to face the camera na as if you're okay. Ganun talaga eh. Ako, tinanggap ko na siya eh. Dahil nga lagi ko naman sinusurrender kay Lord, okay, tinanggap ko na tong sitwasyon ko na to, na kailangan kong magtrabaho para bayaran yung mga kailangan kong bayaran. Sabi pa ni Daddy, at least, Mami, may pambayad. At least. Kahit wala tayong nasa-save pa ngayon, kahit na lahat ng pinagtatrabahuhan natin
ay kailangan natin ibayad sa Madaan lang, kailangan no? nating bayaran. At least, At least. unti-unting matatapos yung Yes, bayaran natin. yes, yes, Pero yes. sa totoo lang po, dadaan lang siya. So, Yes, yes, yes. nanggaling kami doon na malaki na yung savings, malaki na yung kinikita, but because of the bulk loans, bulk bills na kailangan namin bayaran, nagkapatong-patong na po lahat ng bills namin. Sobrang happy kami kasi ang laki ng mga nababawas sa mga kailangan namin bayaran. So, it's been like that last year. Oh, yeah. Whole year. Yeah. And ang sabi ng mga ni Lord, di ba, I'm gonna provide opportunity. I'm gonna provide the means para makapag-generate kayo ng income. Pero it's really up to you. Di ba? Kung gaano mo siya sisipagan. Kung gaano mo gagawin yung best mo. Kasi nandiyan yung opportunity pero wala kang ginagawa. Wala pa rin siya, di ba? May magandang opportunity na binigay si Lord sa'yo pero hindi mo pinapansin. Parang petics ka lang or ano. Wala rin, di ba? So, ang ganda rin yung naging attitude natin kasi may opportunity, ginalingan natin, ginawa natin yung best natin, and God will reward. Pero alam mo, Daddy, kung siguro hindi pa ako Christian nung time na yun, Na, I don't have any relationship sa kanya, siguro ako yung magiging tipong ititigil ko lahat ng ginagawa ko. Nakahiga lang ako, hindi ako lalabas ng kwarto, magmumukmuk ako, na hindi ko maiisip na pwede palang may ibang paraan Oo. para matapos ang problema mo. Yes. Hindi ang pagmumukmuk ang sagot sa problema mo. You have to face your problem. You have to surrender. You have to have faith lang po. Itong mga sinasabi ko, hindi ko rin iniisip na sasabihin ko to one day. Pero ito po kasi ang nangyari sa buhay ko. And I just want to share with you gaano kaganda ang buhay na inuuna mo si Lord sa lahat ng decisions mo. You're guided. You're guided and you're equipped. Yung strength, hindi ko rin po alam minsan paano ko iiwan yung dalawa kong mag-ama. Paano yung strength? Paano yung homesick ko? It's really Him. Siya yung nagsusustain sa akin. By God's grace, nagawa ko every month, na kaya ko. Ako yung pabebe, ako yung sobrang weak, ako yung sobrang iyakin. May iwan ko na naman yung mag-ama ko. Kasi I have to go to other country. I have to be consistent na because customers, clients are trusting. Customers are looking for new jewelries, new designs. So it's my passion na rin talaga po. It's my passion na para maghanap ng iba't ibang designs, iba't ibang suppliers, iba't ibang best deal for my clients. And kung ititigil ko to, kung hindi ako magtutuloy ng sipag ko from dating kailangan ko to, mawawala din tong Arnie Ross Jewelry. So, hindi pwedeng magpakampante ka na kasi, okay, nag-grow na yung business. Dahil natuto na ako dun sa restaurant business ko at dahil natuto na ako sa investment scam na matinding nangyayari sa buhay namin, I promise to myself that I will always do my best because this is your answer to my prayer at papahalagahan ko po ito, Lord. Ayoko na pong magkamali, pero alam ko may mga struggles din na darating dito sa negosyo na to, but I will always trust in you na you will help me na maging okay tong business na to. Amen. And from 1 employee to 2 employees, now we're growing with 25 employees in Arnie Ross Jewelry. Yes. Thank you, Lord. 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 Thank you, Lord talaga. You know, to all my clients, hindi nyo rin alam yung story na to. It's my first time. Before, hindi namin kaya tong i-share. Even kanino. Even to my other closest friends, hindi ko to kayang i-share. But, medyo natapos na dun sa super dark moments na yun. And I don't know, hindi ko alam rin na i-share namin to dito sa video na to. Nagulat lang ako, his opening up about it. And baka ito na to. Baka ito na yung time na i-share namin tong story na to, tong malubhang story na to open your eyes din na kami, normal lang kami na tao na pagdadaanan namin to at walang ibang tutulong sa problema natin kundi siya. And thank you to all our clients who trusted us with our journey
Hindi namin po ito malalagpasan and hindi namin to matatapos din po. Hindi pa rin naman tapos lahat ng problema namin hanggang ngayon. Pero you're there to help us with our journey, with Him, and with His guidance din po. Tuloy-tuloy lang. Thank you kasi po, hindi ko alam yung trust nyo kung saan nanggagaling, bakit nyo ako pinagkakatiwalaan ng ganito, kalaking tiwala. But with my passion dito sa ginagawa ko, alam ko na I will always be your trusted jeweler na ibibigay lahat ng best for you. From customer service, from my service, to your jewelries. From every story, from every sparkle of your diamonds po, I'll be here to guide you, to source for you, and to be your trusted jeweler. Kung gano'n nyo po iniingatan ang mga investment nyo, ang hard-earned money nyo, ganun ko rin po iingatan ang tiwala nyo dito sa Arnie Ross Jewelry. Super thank you po. Super thank you from the bottom of my heart, from my team, from Arnie Ross Jewelry. Thank you for trusting us and for believing in Arnie Ross Jewelry. Ako, I wanna thank the Lord for turning our trials into testimonies, for turning our struggles into His story. Kasi, this unique story, iki-carry natin to forever. And if this is our calling, if this is our purpose, kung bakit natin naranasan yung problema na yun, I'm very willing to share it to everyone. Hindi ako mapapagod na i-share siya sa mga tao. Kasi, it's very fulfilling na makapag-inspire ka, na makapag-encourage ka ng mga tao. Kasi not everyone is okay. Not everyone is, parang they feel na parang okay naman sila, na wala naman silang problema. Many of the people are struggling. Maraming pinagdadaanan yung mga tao. And if through this testimony, through this story, mababago or matatouch natin yung buhay nila, I'm very willing to do it. So, if there are people na may mga pinagdadaanan ngayon, di ba? Kung meron mga taong nadadown, kung meron mga taong feeling nila hopeless na sila, feeling nila na parang it's the end. I'm gonna quit. Wala na to. Like what happened to us. I just wanna encourage them. I just wanna encourage you guys na it's not yet the end. Maybe it's the end of a phase or a chapter, pero I'm gonna tell you, dyan pa lang magsisimula si Lord. Di ba? Ngayon pa lang magsisimula si Lord sa plano ng buhay mo. You just have to connect with Him. You just have to ask Him na, Lord, what's next? And you just have to put your trust in Him. Kasi kung hindi ka magtitiwala sa Kanya, hindi mo malalaman yung purpose. Hindi mo malalaman yung plano niya para sa'yo. And I'm proud of us kasi yun yung ginawa natin. Thank you, Lord. 'Di ba? Parang despite of the problems, kahit na sobrang magnitude ng problema, hindi natin nakita gaano kalaki yung problema. Nakita natin kung gaano kalaki si Lord. 'Di ba? Yes. Yes, for a while we got distracted. We got parang nag-worry tayo. Tempted. Nag-worry tayo. Parang, Lord, kaya ba natin yung ganitong kalaking problema? But I just want to remind everyone na sa mga may pinagdadaanan na ganyan, don't focus on the problem. Focus on what Jesus can do. And yung ginawa ni Lord sa buhay namin, I believe kayang-kayang gawin ni Lord sa buhay niyo. Totoo. Yun rin yung gusto kong sabihin sa end ng Yan. podcast natin. Ayun na yun. Galing, di ba? Sakto-sakto. So, Hindi. pakiulit. No.